Alam ko magiging maganda ito. At matagal ko na itong hinintay. Isang TikTok momfluencer ang nagdokumento ng kanyang karanasan habang siya ay sumailaling umano sa operasyon para sa tinatawag niyang mommy makeover. Gayunpaman, ang desisyong ito ay nagdulot ng trahedya. May nagkamaling naging sanhi ng pagkamatay ng asawa ko. Ayon sa siruhano, wala siyang kontrol dito. At ngayon, ay nagsasampa siya ng kaso. Inagaw sa akin ang pasyenteng ito. Hindi pa ako nawala ng pasyente. Tungkol ang kasong ito sa paglalantad ng katotohanan at pagtiyak na maunawaan ng mundo ang nangyari rito. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, bago tayo magpatuloy, gusto kong sabihin sa inyo ang tungkol sa app na ito. Sa tingin ko, magugustuhan ninyo ito. Ang pangalan nito ay Upside at nagbibigay ito ng cashback. Oo, totoong dagdag na cashback sa mga pang-araw-araw na binibili tulad ng gasolina, groceries at takeout. Ganito ang gagawin ninyo. I-download ninyo ang Upside ng libre. Kumuha ng offer sa alinman sa mahigit 100,000 nilang lokasyon. Magbayad gamit ang card, i-verify ang bili at may cashback ka na. Halimbawa, kung magpaggasolina o mag-takeout ako, titingin muna ako ng offer sa Upside. Pagkatapos gumastos, pwede kong ilipat agad ang pera mula app papunta sa bank account ko. Ang madalas gumamit ng Upside, nakakakuha ng average na $254 na cashback bawat taon. Para makakuha ng cashback, i-click ang link o scan ang QR code sa description at gamitin ang promo code na sidebar para sa dagdag 25 sentimo bonus kada galon sa unang tangke ng gasolina. Si Rachel Tusi, 47 may asawa at ina ng 3, ay positibo sa bagong taon at balak unahin ng sarili sa isang espesyal na cosmetic procedure. Ihanda mo na. 2026 ay taon mo na. Taon mo na, Mama! Kung nasa apat na dash ka, panahon mo na. May nakaschedule akong mommy makeover sa unang bahagi ng Pebrero 26. Sobrang excited ako para doon. Ginagawa ko ito para sa sarili ko lang. Ngayon, ang mommy makeover ay hindi naman talaga bagong bagay. Ibig kong sabihin, kung titingnan mo ang datos, ayon sa pinakabagong datos mula sa American Society of Plastic Surgeons, mahigit 100 at 71,000 na tummy tuck procedures ang isinagawa noong 2024. Pangatlo ito sa pinakasikat na cosmetic surgery nung taon na yon. Oo, bawat operasyon ay may panganib. Pero malinaw na napakababa ang mortality rate ng ganitong procedure. Ayon sa estadistika, may 1 sa 13,000 na tsansa na mangyari ito. Ayon ito sa isang artikulo ng medical journal noong 2020. Sige, heto na. Ako naman ang susunod. Nakakaramdam ako ng maraming emosyon, pero higit sa lahat ay sobrang saya at pasasalamat. Nandito ang asawa ko, meron ako mahusay na support team, at talagang excited na akong harapin ang susunod na kabanata. Sa malas para kay Tosi at pamilya niya, isa ito sa mga ganong kaso. Hindi na nakalabas si Tusi sa recovery room matapos ang mommy makeover nung Pebrero. Asawa niyang nagbalita ng malungkot na nangyari sa TikTok account niya. Sinabihan ako kagabi na brain dead na siya. May ilang araw ako para mag-decision. Noong Marso 17, eksaktong 2 linggo matapos i-post ang video na yon, pumanaw si Tusi habang nasa hospice care. Ngayon, marami talagang tanong na kailangang sagutin dito, di ba? Paano ito nangyari? May kasalanan ba? Sino may kasalanan? Maiiwasan ba sana ito? Isa ba itong pagkakamali? Isa ba itong aksidente? Ngayon gusto ko lang linawin na wala pang kasong kriminal na isinampa kaugnay nito sa oras ng pagre-record. Pero ngayong linggo, ito ang nais naming talakayin. May isang civil lawsuit na isinampa ng surgeon at ng surgical center na naglalaman ng nakakagulat na mga paratang na pinaniniwalaan nilang maglalantad ng katotohanan sa likod ng nakakatakot na pangyayaring ito. Ito ang unang pasyente kong nawala, pero inagaw siya sa akin. Hindi ito komplikasyon ng tummy tuck. Nasa bahay na sana siya. Sana nakita ko siyang nakangiti sa opisina ko. Kung ginawa lang ng ibang tao ng tama ang trabaho nila. Hindi lang ito tungkol sa di umano'y pagkakamali, kundi pati di umano'y pagtatakip. Iyan ang tema ng kasong ito. At gusto ko itong talakayin. Ayos ba? Ang lalaking nakita nyo ay si Dr. Sharia Torque. Pasensya kung mali ang pagbigkas ko sa unang pangalan. Pero siya ang surgeon sa likod ng Torque Plastic Surgery LLC. Pareho silang nakalista bilang mga nagrereklamo sa kasong isinampa nitong Martes. Sila ang nagsasampa ng kaso. Ngayon siguro tinatanong mo, sino ang idinidemanda ng surgeon dito? Ayon sa kaso, ang mga idinimanda ay Journey Light of Cincinnati LLC, Associated Anesthesiologists of Springfield Inc. at John Jane Doe Corporations 1 through 12. Paano sila konektado rito? Ganito nagsisimula ang kaso.
Ang kasong ito ay nag-ugat mula sa malungkot na pagkamatay ni Rachel Tosi, pasyente ni Dr. Sharia Torque sa Journey Light Surgery Center. Matapos ang matagumpay na operasyon ni Ginang Tasi, nabigo ang Journey Light sa ligtas na recovery at post-anesthesia care. Kaya para malinaw, hindi ito tungkol sa isang taong namatay habang nasa gitna ng operasyon. Hindi ito tungkol sa ideya ng isang palpak na operasyon at may namatay habang ginagawa ito. Tungkol ito sa di umano'y nangyari pagkatapos. Ayon sa kasong ito, sinasabi ng surgeon, hindi siyang sanhi ng pagkamatay ni Tusi. Hindi raw niya kasalanan, kundi gawa raw ito ng post-op crew na konektado sa surgical center at sa anesthesiology center. Ano ba talagang sinabi ng surgeon na nangyari? Posible bang may kaso? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. At tandaan ninyo, ito ay mga alegasyon ni Torque, tama? Ito ang kanyang kwento, ang kanyang bersyon. Tandaan lang ninyo yan. Ayon sa reklamo, nakipagkita si Dr. Torque kay Tusi para sa konsultasyon. Pero nagalinlangan siyang ituloy ang procedure dahil sa gastos. Gayunpaman, nag-iwan pa rin si Tasi ng positibo review sa Google Business Profile ni Dr. Torque. At based sa impresyon ng doktor sa kanya, dahil mukhang nagulat talaga siya sa ginawa ni Tasi, nagdesisyon siya na, alam mo, ayusin na lang natin ang usapan sa bayad. Itinuloy nila ang schedule ng procedure sa Pebrero 25 sa Journey Light Surgery Center. Ang doktor ko ay si Dr. Torque sa Cincinnati at kapag sinabi ko sa'yo, napakagaling ng taong ito. Sobrang galing niya. Naiintindihan ko kung bakit may mga taong mula sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil natatangi talaga ang kakayahan niya. Hindi siya karaniwang doktor sa Midwest. Sobrang hanga ako sa kanya. Mahalaga rin na gusto at pinagkakatiwalaan mo ang surgeon mo kasi malaking bagay ito sa proseso, lalo na't malaki ang operasyon ko. Isang araw bago ang operasyon, huling beses na nakita sina Dr. Torque at Tusi para talakayin ang detalye ng operasyon. Posibleng komplikasyon, pag-aalaga pagkatapos at paggaling. Sabi ni Dr. Torque, nakipagkita siya kina Tusi at sa asawa niya sa pre-op area at bibisitahin ng recovery room matapos ang operasyon. Titigil muna ako dito. Tungkol saan ang pag-uusap na yon, ano ang mga posibleng komplikasyon at ano ang naiparating? Malaga ito sa kaso dahil minsan, ginagamit ang argumento ng pagtanggap sa panganib. Delikado ito, naiintindihan niya ang panganib at ito ang maaaring mangyari. Naipaliwanag ba talaga sa kanya ang mga panganib at posibleng komplikasyon? Ano ang posibleng komplikasyon para sa kanya? Kaya tandaan natin ito. Ayon sa demanda, nagsimula ang operasyon ng alas 8:14 ng umaga. Kinabukasan ng umaga, pero hindi tinawag ng siruhano na isang karaniwang cosmetic procedure ito. Ako ang nag-oopera kay Rachel. Tummy tuck, 360 liposuction, at pagayos ng umbilical hernia. Hindi ito mommy makeover. 9 na oras ang itinagal ng operasyon at natapos ng walang komplikasyon. Inalagaan ko siya tulad ng pag-aalaga ko sa ibang pasyente. May pag-iingat at atensyon. Magsisingit ulit ako kung ito ay umabot sa paglilitis. Okay, o kahit sa discovery. Alam mo, yung palitan ng mga materyales at ebidensya, malamang nasisilipin ng depensa ang iba pang mga operasyon na isinagawa ni Dr. Torque at kung may mga naging issue doon. Ibig kong sabihin, inaasahan ko na gagawin talaga nila yon. Hindi ko sinasabing may issue, pero kung isipin ko ito bilang abogado o nasa panig ng depensa, aasahan kong gagawin nila yon. Ngayon, ayon sa isinampang dokumento, sabi, si Ginang Tusi ay nangangailangan lamang ng mababang dosage ng gamot para sa sakit habang isinasagawa ang operasyon. Sa buong tagal ng operasyon, si Ginang Tusi ay nakatanggap ng 100 micrograms ng fentanyl at 0.5 milligrams ng Bilaudid. Ang mababang dosage ng gamot para kay Ginang Tasi ay nagpapakita ng mababa niyang tolerance sa opioid. Hindi ko gusto ang gamot para sa sakit. Tandaan natin ito habang dinadaanan ng kaso. Sabi ni Dr. Torque, naging maayos ang operasyon at na-extubate si Tasi. Inilipat siya sa recovery sa post-anesthesia care unit bandang 5:15 ng hapon. Ayon sa kaso, makalipas ang 30 minuto alerto na si Tusi. Nakipag-usap siya sa asawa niya, medical team at kay Dr. Torque. Pagdating ng 5:49 ng hapon, umalis si Dr. Torque sa surgery center at umuwi. Sa puntong ito, mukhang maayos ang lahat, hindi ba? Ayon sa surgeon, matagumpay ang procedure. Alerto si Tusi sa recovery room. Ang sumunod na nangyari ay hindi sana nangyari. Ano ang sumunod na nangyari? Ayon sa demanda, at 5:55 ng hapon. 6 na minuto matapos umalis, pauwi na si Dr. Torque at wala pang 3 milya mula sa surgery center nang makatanggap siya ng tawag mula sa Journey Light Post-Anesthesia Recovery Nurse.
Sinabi ng nurse kay Dr. Tork na si Ginang Tusi ay naging hypoxic. Ibig sabihin ay hindi siya nakakakuha ng sapat na oxygen at hindi tumutugon at tinawagan na ang EMS. Nang tanungin kung may naibigay kay Ginang Tasi bago ang biglaang pagbabago ng lagay niya, sinabi ng nurse kay Dr. Tork na bigyan si Ginang Tasi ng 150 micrograms fentanyl at 0.5 milligrams Dilaudid kaagad matapos umalis si Dr. Tork sa pasilidad. Ang bilis ng pagbibigay ng mga narkotiko habang nagpapagaling si Rachel ay kakaiba at delikado. Sa tingin ko, kahit sino sa kwartong ito ay makakapagpasya na kung bibigyan mo ng 150 ng fentanyl at 0.5 ng Dilaudid sa loob ng ilang minuto. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari sa taong iyon? Tandaan, ayon sa demanda, binigyan ng surgical center si Tasi ng 50 micrograms na mas maraming fentanyl sa post-op kaysa sa natanggap niya sa buong 9 na oras ng operasyon. Tandaan, sinabi sa kasa na mababa ang opioid tolerance ni Tasi. Ulitin ko, alegasyon niya ito, pero mahalaga ito para ipaliwanag kung bakit tinanong ng surgeon kung binigyan ba siya bago ang medical emergency. Ayon sa demanda, inutusan ni Dr. Tork ang mga nurse na gamutin agad si Tusi gamit ang Narcan, gamot para sa opioid overdose. Sabi ng mga nurse, nabigyan na siya ng isa. Kaya pinayuhan ni Dr. Tork na bigyan pa siya ng isa pang dose. At ayon kay Dr. Tork, pagbalik niya sa pasilidad, 2 nurse ang nagtatrabaho kay Tusi sa post-op anesthesia care unit. Ayon sa demanda, isang pangalawang nurse, ang nurse number 1, ay sinubukang gumamit ng bag mask kay Ginang Tusi. Hindi na humihinga si Ginang Tusi. Hindi rin maayos ang pagkakaselya ng nurse sa bag mask. Hindi rin umangat ang dibdib ni Ginang Tusi. Humingi ng stethoscope si Dr. Tork. Wala silang stethoscope. Si Ginang Tasi ay may bradycardia, mabagal ang tibok ng puso at hypoxic. Hindi siya tumutugon. Dumating ang emergency medical services. Sinabi ni Dr. Tork sa EMS na hindi niya makapaang pulso. Milipat ng emergency squad si Ginang Tusi sa stretcher at dinala sa likod ng ambulansya. Ayon sa demanda, muling naintubat si Tusi at dinala sa Bethesda North Hospital. Pumasok si Dr. Tork sa emergency department para makita siya. Sa oras na yon, ayon sa demanda, nag-code muli si Tasi at binigyan siya ng CPR ng emergency team. Ayon sa kaso, naibalik ng emergency team ang sirkulasyon, ngunit huli na, brain dead na si Ginang Tusi. Si Ginang Tusi ay nagkaroon ng anoxic brain injury sa Journey Light Post-Anesthesia Care Unit matapos siyang bigyan ng nurse ng sobrang fentanyl at dilated na nagdulot ng opioid overdose. At ayon sa kaso, makalipas ang 18 araw noong Marso, 17 pumanaw si Tusi sa hospice care. Ayon sa demanda, sinuri ng mga healthcare provider sa Bethesda North Hospital ang sanhi na pagkamatay ni Tusi. Ayon sa kanila, si Ginang Tusi ay nagkaroon ng anoxic brain injury dahil sa kakulangan ng oxygen sa otak matapos ang opioid overdose at bigla ang pagpalya ng paghinga. Inalis ng mga healthcare provider sa Bethesda North ang ibang posibleng sanhi ng pagkamatay ni Ginang Tusi, kabilang ang mga sanhi na maaring dulot ng mga komplikasyon sa operasyon. Ang pagkamatay ni Rachel ay lubos na hindi kinakailangan at dulot ng isang nurse mula sa Journey Light na pabayaang nagbigay ng labis na dosis ng narkotiko kay Rachel at ng isang anesthesiologist mula sa Journey Light na iniwan ang kanilang pasyente. Hindi sapat ang maipapahayag kong pakikiramay para sa pamilya Tasi at walang salitang sapat para sa bigat ng pagkawala. Habang buhay kong dadalhin ang pagkamatay ni Rachel. Kaya based sa mga paratang sa kasong ito, nakagawa na nakamamatay na pagkakamali ang mga post-op na nurse na nag-alaga kay Tusi nang ibigay nila ang mga gamot na ito sa bilis at dami ng ibinigay nila. Hindi lang iyon ang sinasabi ng sinuhano na nakadagdag sa pagkamatay niya. Anong ibig ko sabihin? Si P, nabigo ang mga nurse ng Journey Light na maayos na tumugon sa overdose. Si Dana Miller, isang nurse na kabilang sa kaso, ay hindi tumawag sa siyam na isang-isang hanggang bandang 5:59 ng gabi, 4 na minuto, matapos siyang sabihing na itawag na sa siyam na isang-isang. Sa tawag sa siyam na isang-isang hindi nagmadali si Miller. Hindi rin binanggit ni Miller na nabigyan si Ginang Tasi ng mataas na dosis ng mga opioid o iba pang detalye sa kalagayan ni Ginang Tasi maliban dito. Isang pasyente ang hindi tumugon matapos ang operasyon dahil hindi na ipaalam sa siyam na isang-isang dispatcher ang tungkol sa fentanyl at Dilaudid. Inarang ni Miller ang EMS dispatch sa pagbibigay ng gabay sa gamot at paghahanda ng mga paramedic para tugunan agad ang overdose. Tumanggi si Miller sa medikal na tagubilin ng siyam na isang-isang dispatch at sinabing, "Ayos lang kami hanggang dumating kayo. Salamat." Noong panahong yon, maling ginamit ng nurse na number 1 ang bag mask kay Ginang Tusi.
kaya siya nasakal. Dahil sa sobrang dosis ng opioid at sa pagkabigong tumugon ng maayos ng Journey Light sa overdose, walang oxygen na nakarating sa otak ni Ginang Tusi ng mahigit 6 na minuto. Iyan ang direktang sipi mula sa demanda. Muli, mga paratang niya yun. Pero grabe, kung totoo ang mga paratang na ito, talagang nakakasira yon. Mahabang oras na walang oxygen ng otak. Nakakabahala talagang mga pahayag, lalo na sa droga. Ayon sa Cirujano, yan daw ang dahilan kung bakit naging brain dead si Tosi. At ang paratang na makikita mo rito ay na si Miller ay umano'y hindi naging tapat. Ang tawag na iyon sa siyam na isang-isang ay malinaw na magiging malaking bahagi ng kasong ito, malaking bahagi ng ebidensya. Kaya maririnig natin kung ano talaga ang sinabi at kung paano ito sinabi. Ngunit narito ang mas nakakagulat na paratang. Sipi, batay sa impormasyon at paniniwala, ibig sabihin wala pa kaming konkretong ebidensya. Pero sa paglilitis, mapapatunayan namin ito. Batay sa mga pangyayari, ang staff ng Journey Light, kabilang ang nurse na number 1, ay nagbigay ng sobra-sobrang gamot sa mga pasyenteng magdamag doon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mataas na dosis ng mga gamot para sa kirot, upang mapanatiling tulog ang mga pasyente para hindi na nila kailangang abalahin ang kanilang sarili sa pag-aalaga sa mga pasyente. Ang mga nurse ng Journey Light ay nagbigay ng sobrang dosis ng opioid kay Ginang Tasi based sa Phase 1 order sheet na pirmado bilang standing orders ng anesthesia provider ng Journey Light na umalis wala pang 30 minuto matapos magsimula ang Phase 1. Ayon sa kasong ito, karaniwan umanong gawain sa pasilidad ang paglalagay ng pasyente sa ilalim ng matinding epekto ng gamot para sa kirot upang iwasan ang responsibilidad sa pag-aalaga. Umalis daw ng mas maaga ang anesthesia provider sa pasilidad at kung hindi siya umalis ng maaga, baka naiwasan ang ganitong insidente. Ngayon, tinatalakay mo ang umano'y pattern at posibleng maisama rito ang iba pang umano'y insidente at iba pang pasyente. Itinataguyod mo ang koneksyon na ito na hindi lang basta aksidente o simpleng trahedya tulad ng maririnig natin mamaya mula sa depensa. Walang paraan para maiwasan ito. Sinasabi mo na itinataguyod mo ang mga pangyayari at aksyon na nagpapakitang pwede sanang naiwasan ito, tama? Yan ang alegasyon at argumento. Sa discovery process, magpapalitan kayo ng material at ebidensya kaya lalabas ang mga gawain at pamamaraan. Ayon sa kaso, parehong inakusahan ng nurse ng snowing at maling paggamit ng bag mask. Natanggal si Tusi noon dahil umano sa kakulangan ng kakayahan at hindi tamang pagmamanman sa mga pasyente sa overnight at post-anesthesia care unit. Pero kinuha ulit ng kamag-anak na umano'y nagtanggal sa nagbunyag sa ginawa ng nurse. Muli, mga paratang ito, hindi sigurado kung paano nila nalaman ito o kung paano nila balak patunayan. Pero muli, malaking paratang ito bukod pa sa lahat ng ibang ibinintang laban sa mga tauhan ng post-op. Ngayon, lahat ng ito Ay dagdag pa sa isa pang bagay. Dito, sinasabi ni Dr. Tort na sinubukan umanong pagtakpan ng Journey Light ang kanilang mga pagkakamali habang si Tasi ay nasa vegetative state. CP, sinabi ni Dr. Bielasca, ang anesthesiologist, kay Dr. Tork, CP, 100 ng fentanyl ay sobra-sobra para sa kanya. Kailangan lang niya ng 100 para sa buong kaso. Nakipag-usap si Dr. Tork kay Lisa Sprong, administrador, at Tracy Evans, clinical director ng Journey Light. Sa pag-uusap na yon, itinuro nila ang lahat ng posibleng dahilan maliban sa opioid overdose. Sinusubukan nilang isisi ang kalagayan ni Ginang Tusi sa pulmonary embolism o lidocaine toxicity. Hiniling nila kay Dr. Tort na baguhin ang operative note para suportahan ang kanilang kwento. Ngunit tumanggi siya. mayroon pang ibang paratang nakaugnay sa pagtatakip sa sitwasyon sa kasong ito. Ang kinutukoy ko ay ang umano'y pagpapalit ng surgical center sa nursing note ni Tusi ng mas detalyado at organisadong bersyon na may ibang sulat kamay. May bagong Phase 1 order sheet na umano'y pineke tungkol sa PETSA at dami ng gamot na ibinigay kay Tusi sa post-op recovery para mabigyang katwiran ng mga dosis. Inakusahan din ni Dr. Port na nilinis ng Journey Light ang medical record para burahin ang pangalan ni Nurse 1 at ang kanyang personal na nursing notes. Tandaan, si Nurse 1 ra ang may kinalaman sa gamot at bag mask. Sinabi ni Dr. Tork na pangalawang beses siyang inutusan na baguhin ang operative note ng may-ari at medical director ng Journey Light, pero tumanggi siya. Tumanggi si Dr. Tork na makisali sa umano'y planong pagtakip ayon sa kanya. Patuloy na sinubukan ng Journey Light na ibunton sa kanya ang sisi sa kanilang mga pagkukulang, habang mali ang pahayag nila sa publiko sa pamamagitan ng kanilang abogado
na ang kanilang mga aksyon ay naaayon sa tamang pamantayan ng pangangalaga na agad na nagpatupad ng mga protokol para sa pagsagip ng buhay ang kanilang staff at na walang nakita ang mga ahensya ng Estado na anumang pagkakaiba o pagkakamali tungkol sa pangangalaga sa pasyente o pagtatala ng mga record. Kaya ang kasong ito ay nagsasaad din na sa mismong araw na namatay si Tassie, isa sa mga empleyado ni Dr. Torque ang nakatanggap ng email mula sa Journeylight na para sana sa isa sa mga co-owner ng Journeylight at isang plastic surgeon. Pero sa halip ay naipadala ito sa taong ito na nagsasaad. At ito ay mahalaga na sila ay aktibong, quote, nagbubura ng mga file. Kung meron silang email na ito, kung ang email na yon ay talagang nagpapahiwatig ng ganoon, problema ito para sa depensa. Pero hindi pa natin alam yan ng sigurado. Hindi natin alam ng eksakto. Muli, mga alegasyon lang ito. Hindi pa sila napatunayang may pananagutan sa kahit ano. Mga pahayag lang ito. Mga alegasyon lang ito. Magkakaroon sila ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang sarili. Maririnig mo ang naging tugon hanggang ngayon. Matapos ang mga alegasyon sa kasong ito naman ang hinihingi sa kaso ng grupo ni Dr. Torque. Dahil baka iniisip mo, ano naman ang naging pinsala niya rito? Sige, ano ang naging danyos niya? Kaya ang unang elemento, ang unang dahilan ng kaso na isinampan niya ay paglabag sa kontrata, na may kontrata raw sa pagitan ni Dr. Torque at Journeylight. Basis sa reklamo, mukhang walang nakasulat na kontrata. Pero ayon sa kanya, ito raw ay batay sa klinikal na pribilehiyo at mga nakasanayang proseso at gawain. Kaya bilang usapin ng batas, mas mahirap patunayan na may kontrata talaga. Mas mahirap kung wala kang nakasulat na kasunduan na malinaw na nagsasaad ng mga tungkulin, obligasyon, kung ano ang paglabag at kung ano ang mga remedyo. Ang punto rito, sabi ni Dr. Torque, di nala ako ang mga pasyente ko sa inyo dahil lang ako kayong magbibigay ng tamang pangangalaga, serbisyo at kagamitan. Nagkaroon ng alok dito. Tinanggap ang alok hinggil sa pangangalaga kay Tassie. Kaya mahalaga ang mga elementong ito para sa legalidad ng kontrata. At ang paratang ay nabigo ang Journeylight sa mga obligasyon nito. May nagsasabing nilabag ng Journeylight ang Covenant of Good Faith and Fair Dealing sa batas. Pangako itong kumilos ng may mabuting loob at ng patas. Ang paratang, nilabag ito sa pagtanggal ng impormasyon ni Nurse 1 at sa paggawa ng mga maling pahayag. Ayon sa pahayag, inaasahan ng Journeylight at ni Dr. Torque na ang anumang paglabag ng Journeylight sa obligasyon nitong magbigay ng kwalipikadong staff at tamang pangangalaga sa post-anesthesia care unit ay maaari magdulot ng seryosong pinsala sa pasyente ni Dr. Torque, pati na kay Dr. Torque at sa kanyang propesyon, kabilang ang pagkasira ng reputasyon, pagkalugi at pagkawala ng mga pasyente. Dahil sa paglabag ng Journeylight, nagdusa si Dr. Torque at ang kanyang klinika ng pinsala tulad ng pagkasira ng reputasyon, pagkalugi at pagkawala ng pasyente. Kaya interesante malaman ang epekto nito sa kanya matapos ang trahedya. Ano ang nawala at dinanas niya? Bahagi rin ba ito ng sanhi? Dahil sa ginawa mo, ito ang nangyari. Pinag-uusapan natin ang direktang koneksyon. Mga mahahalagang prinsipyo ng batas na dapat isaalang-alang. Pangalawa, promissory estoppel. Legal itong prinsipyo na pumapayag sa tao magsampa ng kaso para mabawi ang danyos kung makatwiran siyang umasa sa isang pangako. Kahit walang kontrata, makatwiran ng umasa sa pangakong sa huli ay naging kapinsalaan mo. Quote, umasa si Dr. Torque sa pangakong ito nang isagawa niya ang operasyon kay Ginang Tusi sa Journeylight Surgery Center noong Miyerkules, Pebrero 25, 2026. Binali ng Journeylight ang pangako nito sa hindi pagbibigay ng mga kwalipikado at may kakayaang tauhan sa post-anesthesia care unit para kay Ginang Tusi na naging sanhi ng kanyang pagkamatay dahil sa pag-asa ni Dr. Torque sa pangakong iyon. Si Dr. Torque at ang kanyang klinika ay napinsala, nasira ang reputasyon, nalugi at nawala ang mga pasyente. Ang tinutukoy rito ay ang direktang pinsala. Walang ibang dahilan, ito mismo ang nangyari. Isa pang dahilan ng kaso ay paglabag sa fiduciary duty. Nangyayari ito kapag ang isang tao o entidad na nasa posisyon ng tiwala tulad ng trustee, corporate director o ahente ay nabigong kumilos para sa pinakamabuting interes ng ibang partido. Minsan, kumikilos sila para sa pansariling interes. Tama, iyan ang paratang. Dahil kontrolado ng Journeylight ang mga anesthesia provider sa kanilang pasilidad, kinailangan ni Dr. Torque na magtiwala sa Journeylight at sa kaugnay nito ang anesthesiologist para sa mahusay na pangangalaga sa anesthesia sa panahon ng operasyon at habang nagpapagaling pagkatapos nito. Milabag ng Journeylight ang tungkulin nang kunin muli ang nurse na hindi kwalipikado at walang kakayahan
dahil sa nepotismo at inilagay ito sa post-anesthesia care unit. Nilabag ng Journey Light at ng mga kaugnay na anesthesiologist ang kanilang mga tungkulin nang iwanan ng mga tagapagbigay ng anesthesia si Ginang Tusi bago matapos ang unang yugto ng pangangalaga pagkatapos ng operasyon at habang siya ay nasa post-anesthesia care unit pa. At kasama rin sa reklamong ito ang mga alegasyon ng pagtatakip ng mga staff ng Journey Light, pati na rin ang umano'y pagsisikap nilang ilagay o ipasa ang sisi kay Dr. Torque sa nangyari kay Tusi. Pagkatapos, meron kang reklamong ito para sa kapabayaang pagkuha, pagpapanatili at pangangasiwa ng tauhan. Ngayon, ang ideya ng kapabayaan ay may tungkulin ang Journey Light kay Dr. Torque dahil ipinagkatiwala niya ang kanyang mga pasyente sa kanila. At kapag pinag-uusapan ng kapabayaan, ang mga elemento na kailangan mong patunayan ay ang tungkulin, paglabag sa tungkuling iyon, saanhin ng pinsala, at na nagkaroon ng pinsala at danyos. Quote, pabaya ang Journey Light sa muling pag-hire at pagpapanatili kay Nurse 1, kamag-anak ni Sprong na hindi kwalipikado at walang kakayahan. Pabaya ang Journey Light sa pagtalaga kay Nurse 1 sa post-anesthesia care unit kahit hindi siya kwalipikado at walang kakayahang magbigay ng pangangalaga. Pinatunayan ng Journey Light ang kaalaman nila sa kakulangan ni Nurse 1 sa sinasadyang hindi pagsama ng kanyang pangalan at hiwalay na tala sa mga medical chart ng pasyente at pagtanggal ng kanyang personal file matapos ang insidente. Lalong naging pabaya ang Journey Light sa hindi pagbibigay ng gamit para sa ligtas na pagbantay sa mga pasyenteng galing operasyon. Nabanggit ko na dati kung ano ang di umano'y wala sa kanila. Panghuli, pagsira o pagbabago ng ebidensya. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin. Alam ng Journey Light na posibleng magkaroon ng kaso sa pagkamatay ni Ginang Tusi. At madadamay si Dr. Torque, ang kanyang klinika, pati ang Journey Light. Binago at sinira ng Journey Light ang ilang bahagi ng medical records ni Ginang Tasi, kasama ang tala ng NARS at orihinal na Phase 1 na utos. Binanggit ng kaso ang paratang na itinago ang pagkakakilanlan ni NARS isa sa pantanggal ng kanyang mga tala at ang pagsisikap ng Journey Light na siraan si Dr. Torque tungkol sa procedure ni Tasi matapos niyang tumangding makisali sa di umano'y pagtatakip. Kaya Dr. Torque at ang kanyang surgical center, kumihingi sila ng bayad pinsala na higit sa $1,000 para sa bawat reklamo sa kaso. Ibig sabihin ay ibalik siya sa dating kalagayan bago nangyari ang lahat ng ito, kasama na ang punitive damages. Halagang itatakda pa sa paglilitis ito bilang parusang danyo sa matindi at hindi katanggap-tanggap na pag-uugali. Maaring maging napakamahal at umabot sa napakalaking halaga. At pati na rin ang bayad sa mga abogado. Ngayon, binanggit ng siruhano sa kaso na malamang ay magsasampa rin ng sariling kaso ang pamilya ni Tusi. May nagkamali talaga dito, pero may sasabihin ako sa'yo. Kung saan nila kami dinala, sobrang kahanga-hanga talaga ang mga tao dito. Sobrang bait nila sa asawa ko, pero hindi pa rin nun binabago ang katotohanan na may nagkamali at napatay ang asawa ko. By the way, ako pa rin ang nawalan ng lahat ng ibinayad ko para sa operasyon. Naglabas ng pahayag ang mga abogado mula Monty Ellis at Lane na kumakatawan sa pamilya ni Tusi matapos isampa ni Dr. Torque ang kaso. Una sa lahat, ang aming saluubin ay kasama ng pamilya ni Binibining Tusi sa kanilang pagdadalamhati sa hindi mapapalitang pagkawala. Ang legal team ni na Monty Ellis at Lane ay masusing iniimbestigahan ang mga pangyayari sa likod ng pagkamatay ni Rachel Tasi. Ang prosesong ito ay nilalayon hindi lamang upang matukoy kung ano nangyari, kundi upang matiyak na ang sinumang individual o entidad na mapatunay ang responsable ay mapanagot ng nararapat. Bilang sagot sa paratang ni Dr. Torque sa press conference, nagsumite ang mga abogado ni na Monty Ellis at Lane ng mga pansamantalang restraining order para pigilan ng Journey Light at Associated Anesthesiologists of Springfield Incorporated na sirain, gumawa o magbura ng ebidensya kaugnay sa kaso. Handa ang aming kumpanya na magsampa ng legal na aksyon para sa mga nararapat na legal na remedyo ng pamilya. Ayon sa ulat ng Local 12 News mula sa Cincinnati, isang abogado ng Journey Light ang naglabas ng sumusunod na pahayag bilang tugon sa kaso. Nakakalungkot at medyo nakakagulat na sinasabi ni Dr. Torque na siya ang biktima dahil daw sa pagkawala ng reputasyon niya sa isang kaso kung saan trahedyang nawala sa pamilya Tusi si Rachel. Independenteng nirepaso ng Journey Light ang chart ni Binibining Tasi ng isang board-certified anesthesiologist at isang board-certified forensic pathologist. Tungkol sa mga gamot na ibinigay sa papo ng mga nurse ng Journey Light, ang mga dosis ng fentanyl at dilaudid ay 100% na angkop at ibinigay ayon sa pamantayan ng pangangalaga. Sabi ng mga anesthesia expert, ang 100 micrograms ng fentanyl ay napakaliit na dosis at angkop para maibsan ang sakit. Dagdag pa, ang biglang hindi pagtugon ni Miss Tusi sa pako
ay hindi sanhi ng opioid dahil hindi umepekto ang paulit-ulit na pagbibigay ng Narcan. Sinuri ng Ohio Board of Pharmacy ang talaan ng gamot ng Journeylight at chart ni Ms. Tusi matapos ang insidente at walang nahanap na ebidensya ng pagkakamali o maling gawain. Hiniling ng Journeylight sa pamilya Tasi sa tulong ng kanilang abogado na ipa-autopsy si Rachel matapos siyang pumanaw para malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Pinanggihan ng pamilya ang aming hiling, kaya malamang hindi na malalaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sabi ng mga pathologists, 50 hanggang 60% ng mga kahina-hinalang pagkamatay ay napapatunay ang sanhi ng biglaang pagkamatay sa puso, pero hindi myocardial infarction. Hindi rin maalis ang posibilidad ng pulmonary embolism o fat embolism dahil madudurog at may lilipat ang anumang namuong dugo ang chest compression sa CPR papunta sa peripheral na ugat. Ipinaalam ng Journey Life sa pamilya Tasi ang lahat ng posibleng sanhi sa tulong ng kanilang abogado. Ngunit muli silang tumanggi sa autopsy. Ang parehong PACO nurse na naka-assign sa Journey Light ay may mga taon ng karanasan. ACLS certified, dating ER nurse sa mga emergency room ng lokal na ospital sa Cincinnati, at nakilahok na sa daan-daang code. Pareho silang gumawa ng mga pambihirang pagsisikap upang subukang iligtas ang buhay ni Rachel. Maringi tinatanggi ng Journey Light na may binagong o tinanggal na record at hindi totoo o mapanirang puri ang paratang na tinangka nilang pagtakpa ng kaso ni Rachel. Ayon sa batas, hindi mo pwedeng idemanda si Dr. Pert ng paninirang puri dahil lang sa mga pahayag sa demanda. Bawal ito ng batas. Kung hindi, walang maglalakas loob magsampa ng kaso. Gayunpaman, anumang bagay na sinabi sa labas ng demanda, tulad ng sa isang panayam o sa isang press conference, maaaring maging basehan ng kaso, ayon lang sa batas. Ngayon, pagdating sa kaso ni Dr. Tork, tingnan mo, nasa maagang yugto pa lang tayo. Mahirap tukuyin kung ano talagang nangyayari. Paano ito nangyari? Inilalatag ni Dr. Tork ang kanyang mga paratang. Sa isang banda, masasabi mong kapanipaniwala ang kwento. Pero kailangan natin makita kung ano ang ebidensya. At may sarili ring bersyon ang depensa ngayon, tama ba? Sarili nilang depensa na walang paglihi sa pamantayan ng pangangalaga na ang sanhi ng pagkamatay ay magiging isang issue. Maaring may pantatalo ang mga eksperto sa sanhi ng pagkamatay. Sa uli, maaring may mananagot o isang trahedyang aksidente ito. Mahirap sabihin. Inilahad namin ang mga paratang. Patuloy naming susubaybayan ito. Yan lang ang meron kami para sa inyo ngayon dito sa Sidebar, mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Tulad ng dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o iba pang podcast platforms. Mapapanood din kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram at News Nation Show na Jesse Weber Live, Lunes, Biyernes, 11 PM Eastern hanggang sa muli, mga kaibigan.